Isipin na lang, buong tag-init nyo inalagaan ang inyong mga kamatis. At heto na, sa pagtatapos ng panahon, halos hinog na ang inyong pinakahihintay na mga bunga. Pero paglabas ninyo kinaumagahan, nakita nyong balot na ng itim na batik ang lahat. Nagkataon na lang. Nangyari, yan sa isang gabi lang. Pamilyar ba sa inyo ang sitwasyong ito? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang malaking pagkakamali na sumisira sa buong ani ng kamatis bago pa man ito makamit. At pangako, magugulat kayo kung gaano ito kasimple at kung gaano kadali iwasan. Upang maunawaan kung bakit ito nangyayari, kailangan nating tingnan ang kalendaryo. Ang panahong ito, lalo na sa pagtatapos ng mainit na araw at simula ng paglamig, ay hindi lang basta panahon ng pag-aani. Ito ay panahon ng matinding pagbabago ng temperatura. Sa araw, mainit pa ang sikat ng araw, pero pagdating ng gabi ay lumalamig at higit sa lahat, nagiging mahalumigmig. Ang hamog sa umaga ay isang malinaw na senyales ng mga pagbabagong ito. Sa ganitong mga kondisyon mismo, nagigising sa hangin ang ating pangunahing kalaban, ang tahimik at hindi nakikitang pumapatay sa ating ani, ang fungus na Phytophthora. Ang mga spore nito ay halos nasa lahat ng lugar. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang kumilos. Kaya, halina't alamin natin ng mas malalim. Ano nga ba ang nagiging sanhi, ang gatilyo na naglulunsad ng reaksyong kadena na ito at ginagawang itim at parang mami ang malulusog na kamatis sa magdamag lang? Maaaring iniisip ninyo na ito ay tungkol sa mga bihirang sakit na dala ng buto o kakulangan ng kakaibang micronutrients sa lupa. Pero magugulat kayo, ang dahilan ay napakasimple lamang at ang pinaka nakakainis, ito ay nasa mismong mga kamay ninyo. Ang nakamamatay na hakbang na ito ay hindi komplikadong gawain sa paghahalaman. Isa itong simpleng kilos, halos automatiko, na ginagawa ng karamihan sa atin ng regular, nang hindi na iniisip pa. Ang mas nakapagtataka, marami ang nakakagawa ng pagkakamaling ito sa pinakamabuting intensyon, taus-pusong naniniwala na tama ang ginagawa nila para alagaan ang kanilang halaman at tulungan itong lumakas bago dumating ang malamig na gabi. Sa akala natin, binibigyan natin sila ng tubig, pero sa katotohanan, binubuksan natin ang pintuan para sa pinakadelikadong sakit ng kamatis. May ideya na ba kayo kung ano ang tinutukoy ko? Oo, tama kayo. Ang pinag-uusapan natin ay ang pagdidilig. Ngunit huwag muna kayong magmadali sa paghuhusga. Hindi tungkol sa mismong pagdidilig ang punto, kundi sa oras. At higit sa lahat, sa paraan ng paggawa nito. At heto na nga, ang malaking pagkakamaling ating binibigyang pansin ngayon. Ang isang mapaminsalang gawain na dapat iwasan sa lahat ng paraan, lalo na sa pagtatapos ng season, ay ang pagdidilig sa gabi sa pamamagitan ng pagwiwisik. Sa madaling salita, ang pagdidilig ng mga dahon gamit ang sprayer o hose pagkalubog ng araw. Oo, maganda itong tingnan. Nakakapagpasariwa sa halaman at nakakatanggal ng alikabok. Pero ang magiging epekto nito ay maaaring maging delikado. Pag-usapan natin kung bakit ito ganoon kadelikado, lalo na sa Agosto at Setyembre. Sa araw, tirik na tirik pa ang araw, kaya umiinit ang lupa at maging ang mga halaman. Pero pagkalubog ng araw, biglang bumababa ang temperatura ng hangin. Kung sa oras na iyon ay diniligan ninyo ng sagana ang mga dahon ng kamatis, wala nang pagkakataong sumingaw ang tubig na iyon. Mananatili ito sa mga dahon, tangkay, at maging sa namumuong bunga sa buong mahaba at malamig na gabi. At ano ang resulta? Ito ang magiging perpektong kondisyon para lumago at dumami ang spores ng fungus na Phytophthora. Literal na paraiso ito para sa fungus. Malamig o 100% na halumigmig at walang nakakapinsalang ultraviolet.
UV light. Sa inyong mga kamay mismo, nililikha ninyo ang perpektong inkubador para sa sakit na ito mismo sa inyong taniman. Paano nga ba ito sa aktwal? Ilarawan natin. Sa simula, makikita sa mga dahon, lalo na sa mga nasa ilalim, ang maliliit at halos hindi kapansing-pansing batik na kulay, abuhin kayo manggi. Minsan may bahagyang mas mapusyaw na paligid. Marami ang hindi pa nga ito napapansin, iniisip na resulta lamang ito ng pagkasira o pinsala mula sa araw. Ngunit ito ay katahimikan lamang bago ang tunay na problema. Sa loob lang ng isang malamig at mamasamasang gabi na ikaw mismo ang nakapagbigay dahil sa pagdidilig mo sa gabi, mabilis nakakalat ang halamang singaw na para bang sumasabog sa bilis. Ang mga maliliit na batik ay magiging malalaking, malabo at patay na bahagi ng halaman. Pagdating ng umaga, lalabas ka sa iyong hardin at makikita ang isang nakakasira ng loob na tanawin. Hindi lang ang mga dahon ang umitim na parang nabuhusan ng kumukulong tubig. Mga itim o maitim na kayumangging pahabang batik ang lilitaw sa mga tangkay at sa mga pityole. At ang pinaka nakakapanghinayang sa lahat, kumakalat na ang sakit sa mga bunga. Sa mga hilaw o bahagyang hinog pa lamang na kamatis, lumilitaw ang malalaki, matitigas, at nasa ilalim ng balat na kayumangging batik na mabilis na lumalaki at umiitim. Ito ang Phytophthora sa lahat ng kalupitan nito. At hindi lang ito simpleng pagkakabulok dahil sa sobrang pagkabasa. Ito ay isang agresibong impeksyon na ikaw mismo, nang hindi mo sinasadya, ang nag-imbita sa iyong taniman at nagbigay ng lahat ng kondisyon para ito ay lubos na mamayani. Paano nga ba ang tama? Paano may iwasan ang bangungot na ito? Sa totoo lang, napakasimple lang ng solusyon. Tandaan ang ginintuang patakaran sa pag-aalaga ng kamatis, lalo na sa huling bahagi ng panahon ng ani. Ang pagdidilig ay dapat tuwing umaga lang. Bakit sa umaga? Napakasimple lang ng dahilan. Kapag didiligan mo sa umaga, may buong araw pa ang halaman para matuyo. Ang sikat ng araw at ang simoy ng hangin sa maghapon ay mabilis na magpapatuyo ng anumang patak ng tubig na maaaring naiwan sa dahon. Sa ganitong paraan, ang mga spore ng Phytophthora ay hindi na magkakaroon ng sapat na oras at pagkakataon upang mamuo at simulan ang kanilang nakakasirang gawain. At ang pangalawa at kasing halaga ng una ay ito: diligan lamang direkta sa ugat ng halaman. Huwag nang gumamit ng mga pangdilig na may spray o pandilig na parang umuulan. Ang iyong layunin ay idiretso ang tubig sa sistema ng ugat at iwasang mabasa ang mga dahon at tangkay. Direktang itutok ang tubig mula sa walang nozzle na pandilig o sa hose patungo sa mismong paanan ng halaman malapit sa ugat. Isipin mong pinaiinom mo ang halaman, hindi binibigyan ng malamig na paliligo na mananatili sa dahon buong gabi. Kailangan ng ugat ang tubig, hindi ng dahon. Sa pagpapanatiling tuyo ng mga dahon, pinagkakaitan mo ang fungus ng pangunahing kailangan nito, ang halumigmig, at dahil dito, ang pagkakataong mabuhay. Pero ang pagdidilig sa dahon tuwing gabi, bagamat ito ang pangunahing dahilan, ay hindi lamang ang nag-iisang pagkakamali na nagpapalubha sa sitwasyon. Mayroon ding iba pang salik na nakikipagtulungan dito. Isa sa mga ito ay ang siksik na pagtatanim. Kapag ang mga puno ng kamatis ay sobrang magkakadikit na parang gubat, halos walang sirkulasyon ng hangin sa pagitan nila. Ang mga dahon ay laging nagdidikit at anumang basa, maging mula sa hamog o sa maling pagdidilig, ay naiipon sa kapal na ito sa loob ng maraming oras. Kaya huwag kang mag-atubiling hawakan ang sekatol sa pagtatapos ng season. Prunahan ang mga halaman. Walang awa mong tanggalin ang lahat ng dahon sa ilalim, lalo na ang mga humahawak sa lupa
o mukhang naninilaw at may sakit. Wala na silang gaanong silbi sa photosynthesis, ngunit sila ang perpektong daanan ng impeksyon mula sa lupa. Sa pagtanggal ng mga ito, dalawang bagay ang iyong nagagawa agad. Binubuksan mo ang daanan ng hangin at sikat ng araw sa base ng tangkay at inaalis mo ang posibleng pinagmulan ng sakit. Dapat ay mahangin ang paligid ng halaman. Ang simpleng aksyon na ito ay lubos na nakakabawas sa pangkalahatang halumigmig sa paligid ng mga halaman at pinipigilan ang Phytophthora na mamayagpag sa iyong taniman. At ang huling puntong ito na madalas nating hindi napapansin pero susing-susi sa laban na ito. Huwag na huwag mag-iiwan ng damo o mga nalaglag at pinutol na dahon sa lupa, sa ilalim mismo ng mga tanim na kamatis. Marami ang nag-iisip, hayaan na lang, mulsa naman yan, organikong pataba din. Pero sa panahon ng malamig na gabi at matinding hamog, ito ay parang isang time bomb na naghihintay sumabog. Anumang halaman sa ibabaw ng lupa, maging damuman o mga pinutol mong dahon, ay parang espongha. Sinisipsip at kinukulong nito ang halumigmig ng gabi, kaya nagkakaroon ng patuloy na pamamasa sa mismong paanan ng mga kamatis. Dito mismo, mula sa lupa, lumilipat ang spores ng sakit tulad ng Phytophthora o pasma sa mga mas mababang dahon sa tulong ng talsik ng ulan o dilig at dito nagsisimula ang impeksyon. Kaya panatilihing malinis ang paligid ng mga tangkay ng iyong kamatis. Regular na alisin ang mga damo at lahat ng pinutol na dahon at mga suckers or maliliit na usbong ay agad na alisin sa kamangat kung maaari sunugin. Huwag itapon sa compost pile kung saan maaaring mabuhay at magparami ang fungi at iba pang sakit sa taglamig. Ang malinis at tuyong lupa sa ilalim ng mga halaman ay isa pang malakas na harang laban sa sakit na posibleng sumira sa iyong ani. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalaga at posibleng nakakagulat na katotohanan. Ang kritikal na punto ay dumadating kapag naintindihan mo na ang Phytophthora ay hindi basta-basta dumarating. Kadalasan, ang mabilis na pagkalat nito ay direktang bunga ng isang maliit na pagkakamali na ginawa sa hindi tamang panahon. Isang gabi lang nabasa ang dahon ng halaman sa malamig na panahon at kinabukasan nawala na ang aning pinaghirapan mo sa loob ng 3 buwan. Ang resulta ay nakasisira. Ang mga umitim na bunga ay hindi na kayang iligtas. Hindi na ang mga ito maghihilaw at hindi na rin tatagal. Kailangan na lang itong itapon. Lahat ng pinaghirapan mo ay nasayang dahil sa isang pagkakamaling napakadali sanang iwasan. Sa madaling sabi, ang pangunahing kalaban ng iyong huling ani ng kamatis ay ang basa na dahon sa malamig na gabi. Ang pinakamadaling paraan para mas lalo itong lumaganap ay diligan ang mga halaman sa dahon sa gabi. At ang pinakaepektibong paraan para iligtas ang iyong ani ay diligan lamang sa umaga at direkta sa ugat, kasabay ang pagtiyak na may magandang bentilasyon ang mga halaman. Maraming salamat sa inyong panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Sana ang impormasyong ito ay makatulong sa inyo upang mapanatili ang inyong huling pinakamasarap na kamatis na ligtas at buo. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong payo. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Naranasan nyo na ba ang ganitong problema ng pag-itim ng kamatis sa isang gabi lang? Ibahagi ang inyong karanasan at marahil ang inyong mga sikreto sa paglaban sa Phytophthora sa comment section.